Oras sa Secretary Jimmy Bautista, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ayan, ngayong andyan na po ang Pasko, mahabigan, andyan na sa Roas Boulevard. Abay, kailangan love lang tayo, ha? Ayan. At chill lang, wag away-away. Ayan, dapat alam po nyo mahabigan contagious daw yung ganyan, ha? Abay, kita nyo yung magsyota, mahabigan, ha? Ayun, ni-report ni Dos Pordos kanito niya tsaka si Jerry, yung ang sweet naman, oh. Ayun po yung nag-propose na marriage mabigan sa sa LRT, ha? Wow, sweet naman, oh. Yung babae, yung chiching, ha? Hindi magkauga ka, talagang kilig to the bones. Uy, nagyakapan pa sila, ha? Yan. Yan po mahabigan ang tinatawag na pag-ibig sa LRT. Yan ang pag-ibig na namagitan sa dalawang puso sa LRT. Hindi ko yata malilimutan ating tagpuan sa LRT. Dapat instead na itong pinapatugtog sa simbahan, mahabigan, ha? Abay, dapat ito ang pinapatugtog sa simbahan, ha? Abay, di ba pagka kinakasal, ano yung till death do us part ba? Ganyan? Di ba siguro yan yung pag-ibig sa LRT ang kanilang theme. Ayan, ba't ba tayo napunta dito sa mga ganito, ha? Ayan, para chill lang tayo, mahabigan. Ayan, ang sweet naman itong si, grabe ito, ha? Grabe ito, Depcom Jet, ha? Kaya mo ba yan? Sweet naman nila, oh. Ayan yung surpresang wedding proposal po mabigyan ng isang seaman. Wow! Alam po nyo, ayan baka hindi pa na ito viral ito ngayon, grabe, ha? Umabot sa 2.3 million views. Talaga naman, ha? Ang lupit. Till death do us part. Ayan, sana all ganyan, ha? Stick it out. Yung lalaki ay si Mark Magnaye, mahabigan, ha? Diyan sa LRT1 yan, malapit dun sa ayan, sa Bambang Station, ha? Alaga naman ang sweet naman. At yung siyota niya, yung girlfriend ay si Wenzel Odonio. Talaga naman ka-sweet. Till death do us part. Ayan, pagkatapos papaalisan na yung girlfriend, ha? Ayan, nang tawagin ni Mark Magnaye, ha? Una, binigay mo na yung bulaklak. Ayan, oh. Pagkatapos biglang lumuhod. Yun na sa bulsa ang kanyang ang singsing at sinabing, will you marry me? Na sinagot naman ng babae na, yes! Sweet naman, ha? Ayan, take to mo nga, het, ha? Yung, yan dapat theme song nila sa sa kasal. Pag-ibig sa LRT. Yan ang pag-ibig
na namagitan sa dalawang puso sa LRT. Hindi ko yan. Ay, Mark Magnaye, Wenzel Odonio, ha? Ayan, kami ni Depcom Jet Moronilla, pwedeng mag-volunteer na ninong. Ayan, ang sweet-sweet naman, ha? Hindi mapaparang ating Ayan, pinagsaluhan. talagang ganyan po talaga mahabigyan. Kailangan ngayong malapit na ang Pasko, talagang give love on Christmas Day, di ba? Ay, naka talaga, ha? Ayan, para may iba naman yung programa natin sa Damdamin Bayan, hindi wag lang politika, ha? Ayan. Kailangan chill-chill lang po tayo mahabigan, ha? Love, 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 di ba? Sa gitna ng mga hiwalayan blues. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating programang Dear Lakay Deo. Para tayong para tayong nasa drama nito kay Mr. Romantico, ha? Pero magandang umaga po mahabigan. Marami tayong issue ngayon, ha? Ingat-ingat po tayo, ha? At yung mga nagchat-chat sa Kongreso, ha? Ayan, ayaw yata ni Manang Amy Marcos ng chat-chat. Gusto yata ay tango. Ayaw ng chat-chat ni Pinisan, ha? Ayan. At sabi ni Manang Amy, ayaw din ni Ading BBM. Ayan, marami pa tayo issue mga habig. Ayan, yung tigil pasada naman ngayon. At siyempre, ingat-ingat po tayo yung mga taga Manila. Actually, hindi namang taga Manila pero dumadami na ito. Una nang nagpahagi ng concern. Si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, di ba, nag-announce sila ng red alert, ha? Diyan sa Quezon City. Ngayon naman, si Mayor Hani Lacuna sa Maynila, mga misis, ha? Ayan, kailangan daw po ay magsuot ng face mask. Naku, ha? Dumadami po ang kaso ng COVID-19. Pero may COVID man o wala, ayan, sabi ng mga taga Bureau of Customs. Abay, sabi ni Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Abay, kailangan ni makuha natin ang target collection. Ayan, para matuwa naman si Secretary Benjamin Gigolo Jokno. Ang tanong sino ba ang mas malaki ang koleksyon ngayon? Ang mga taga BIR ba ay Commissioner Kuyang Jun Lumagi, ha? Sino ba ang mas malaking koleksyon? Customs o BIR? Abay, bisita natin ngayon mahabigan ang Deputy Commissioner ng Customs. Pero minsan dalawa yata ang posisyon ito. Ba't tawag na Assistant Commissioner? Ayan, ASCOM, DEPCOM, Jet Moronilla. DEPCOM, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga po, Sir Lakay, at magandang umaga po sa nanonood at nakikinig sa program, sir. Ayan, gumaganda na lang ka, DEPCOM. Bagay na bagay sa yung bar mo, para kang parang continental bambarong yan, parang barong ni BBM. Na-order lang po sa Bulacan. Anyway, ano ba talaga po siya? ASCOM o DEPCOM? Commissioner DEPCOM Jet. Ang rank ko po, no, pareho ng rango ng isang deputy commissioner. Aha. Pero yung titulo po ng aking posisyon ay assistant commissioner. Pero di ba mas maganda pa ngayon DEPCOM, kasi pagka wala na yung COM, ayan, ikaw na ang susunod dyan, COM na. Anyway, Deputy Commissioner Jet Moronilla, sir, una po, ha? Ayan, kumusta po ang performance ng Bureau of Customs? Na-attain nyo ba, nakuha nyo ba yung target collection na itinatakda po ng Department of Finance po sa inyo? Sa ngayon po, on track naman po kami sa target namin. No? In fact, may surplus na ho kami. 813 billion na po yung aming nakokolekta. No? Wow. At hopefully po makuha namin yung target namin na 901 billion na target namin na gusto namin makuha for the year. No? Mm-hmm. May surplus po kami na internal target na gusto namin makuha.
naabot naman po namin yung surplus na yun as of now at gusto pa hong dagdagan sana ni Commissioner Rubio, no. Mahigit kumulang 20 bilyong piso po yung excess namin, no, sa aming collection target. So hopefully po by end of the year, hindi lang ho namin makuha yung target namin, makapagbigay pa po kami ng additional na pagbobondo sa bayan natin. So, sabi mo surplus, ito yung lampas ng target collection. Tama po, karagdagan po itong collection namin, no, lampas po dun sa target namin. So magkano ang sumobra dun sa target collection niya? Ito ba 813 billion? 813 po yung aming nakolekta, no. Kung kukumpara niyo po to sa last year lang, no, na collection namin, mahigit 24 billion na po yung excess namin, no, na mas mataas kaysa last year. Kung ikukumpara niyo naman po sa target, kulang-kulang pong 15 bilyong piso yung aming mga in excess po pala ng 10 billion piso, no, ang aming collection. So, ang aming collection based po dun sa target namin, no. So sobra po kami ng ganun na kalaki. And hopefully po mas mapalaki namin yung kasobrahan ng aming collection sa target. Ano ibig sabihin na mas magaling si Bian Rubio kay Commissioner Yogi? Masipag naman ho yung aking commissioner, no. At in fact last week lang, Sir Lakay, no, galing kami lahat sa Clark, no, ginanap po yung pinakahuli naming collectors conference, no. Nung pagdating namin doon, dahil ho yung Pampanga kilala sa mga parol, no, festive na yung mood, pero yung mensahe ng commissioner namin trabaho pa din. So ni-remind lang ho niya na meron kaming katungkulan na mangolekta at meron pong instruction ang ating Pangulo, no, na i-meet namin yung target namin at kung maaari makapagbigay ng ekstrang pondo. Tama nga naman kasi pagka Pasko mas maraming kargamentong dumadating sa aduana, di po ba? Pero usually ho yung mga kargamentong yan nagsisurge siya ng mga bare months, no. Simula ho pa lang ng Agosto, dumarating na ho yan. Pero nagpipeak ho yan ng mga October and November at syempre ho meron pang mga dumarating ngayong first 2 weeks ng December kaya mahigpit po yung aming pagbabantay. Ayan na. So saan nyo maibabase bakit mataas ang collection nyo ngayon? Ano bang extra job na ginawa ng Bureau of Customs? Marami ba kayong mga huli o marami ang dating na mga kargamento? Gumaganda ba ating ekonomiya? Ano ma-factor yan? Bakit lumampas pa sa target collection ang laki-laki ng surplus DepCom Jet Maronilla, sir? Actually, sir, nung ina-analyze namin yung yung volume, unahin ho natin yung dami nung parating, no. Medyo kumonti po kumpara sa nakaraang taon yung volume, no. Even yung inaasahan naming langis, bumaba ng konti yung volume niya, no. Pati yung ibang items na inaasahan nila, bumaba yung volume niya. Pero in anticipation ho doon, hinigpitan ho ni Commissioner Rubio, no, yung ilang mga items na binabantayan namin, no, na na-identify ho namin malalaki yung mga leakages. So meron ho kaming mga system na nilagay sa lugar, no, tulad ho nung aming VRIS na kinukuha ho yung mga iba't ibang presyo ng iba't ibang commodity sa buong mundo at binibigay ho namin sa mga examiners namin para hindi ho sila naloloko pag pinagdi-declare po. So by that, sir, tinignan namin yung revenue efficiency namin, medyo tumaas kaya na-compensate po yung ilang pagkukulang ng volume na in-anticipate naming maaring pagbaba ng aming collection. Bagkus mas lumaki pa nga, no. So ganun ho yung strategy na ginawa ngayon. Tinutukan po namin yung mga dating na pagkukunan namin ng buwis at the same time yung mga malalaking revenue leakages po namin. Isa-isa pong pinlag yun ni Commissioner Rubio. Every Monday, binibigyan niya ng data yung mga collector niya, sinasabi niya, nakikita kung saan lumulusot to at kung ano yung posible, bantayan niyo na, otherwise, ni-reshuffle ho niya. Ano yung mga leakage na sinasabi po ninyo? Anong ibig sabihin yung mga lumulusot? Ano ba? Maaari pong, ang usual po kasi is, na nakikita namin is that, minsan po hindi dinideklara ng tama yung presyo ng isang bagay, no. Kargamento. Doon kasi nakadepende yung pagbubuwis natin. Pag mababa ho nyo yung dineclare yung value noon, mababa din po yung buwis na babayaran. Itinama lang naman po natin. Ayun. At saka mukhang ang dami mga smuggled na nahuhuli ngayon. Ito ba nakatulong dun sa paglaki ng collection ng customs sa DepCom Maronilla, sir? Definitely, sir, no, kasi
ngayon ho, no, sa efforts ng aming intelligence group at enforcement group, no, umabot na po sa 42 billion na halaga ng mga smuggled goods yung kanila na-apprehend ngayong taon. Pinakamataas po yan sa kasaysayan. Magkano? 42 billion po. Wow. Pinakamataas po yan sa kasaysayan ng Bureau of Customs. In a way, ang naging strategy din po dyan is natakot yung aming ilang mga nagtatransact sa amin na imbes na mapahamak pa yung mga goods nila, dineclare na lang po nila ng tama. At iba naman po, binayaran na lang na maayos kaysa po makasuhan pa at mahuli pa. Makumpis ka pa yung Makumpis ka pa kargamento. po. Ayan. So paano yung mga smuggled nga pala ng mga items na ganyan na inaayos ba? Tawag ito, binebenta ba yan o kinakausap yung importer at pinagbabayad ng tama? Ano ba procedure dyan? Pwede ba yung smuggled na nga, pwede bang bossing, ayusin na natin, magbabayad na lang ako ng tamang visa? Pwede mo yung mga ganon? Yun hindi ho, no? Kapag meron hong fraud na tinatawag o yung panloloko, intentional hong panloloko na tinatawag na elemento yung ginawa ng isang importer, yan po ay fino-forfeit natin sa pabor ng gobyerno. Nagiging pag-aari na po ng gobyerno yan. Tapos kung po pwede po, no, ibig sabihin kung hindi po siya regulated na item, no, at may permiso naman, yan po ay aming ino-auction para po makadagdag sa aming koleksyon. Ayun, At ayan, marami mga nahuli ng mga bigas, ayan, sports cars. O nga pala, yung mga sports cars, nasaan na yun? Anong plano ng customs dyan? Ang mamahal ng mga yun, yan ba ay i-auction? Ibebenta ba yan? O pagbabayarin ng tama yung may-ari? May rekomendasyon na po ang aming mga puerto, no, tungkol sa disposisyon ng mga yan at under review na ho ni Commissioner. Ang direction po namin dyan, yung mga mafo-forfeit po namin ay ibebenta namin, no, para po ma-convert natin sa pondo. Mukhang na-serve naman ho yung purpose sa dati, no, nung kailangan nating sirain. Mukha namang hindi na ho kailangan ng gano'n. At meron tayong mahigpit na pangangailangan din sa pagpopondo. So, convert ho namin to funds yan. At ang direction po ni Commissioner Rubio ay i-auction po. Again, unless po merong ibang direktibo ang ating Pangulo, ang aming pong proseso ngayon sa ilalim ng batas ay i-auction po ang mga items na to. Ayan, kasi nung parang dating Pangulong Duterte, winahawasak yung mga smuggled na mga luxury cars. Pero bago yata wasakin, tinatanggal mo yata muna yung makina. So, i-auction yan yung mga sports kasi Lamborghini, Ferrari, ayan, Mercedes-Benz, McLaren, ayan. Sabi na aking bubit, nandun lang daw sa yarda, di ba nasisira yan, Depco Maronilla, sir? Hindi, may specific naman ho kaming yardang dinedicate para sa ganun ba? otong yun. At maya naman po chinecheck nung aming mga examiners at marunong po sa ganyang bagay para hindi pa mag-devaluate. Kasi nasa tabing dagat kayo, baka kinakalawang na yung mga sports cars na yan, naarawan, nauulanan, mag-depreciate ang presyo. Binabantayan naman po natin, no? At at the same time po, binamadali na rin natin yung proseso ng pagdidesisyon dito para po ma-dispose na rin natin. Ayan. Pagka ganitong mataas ang target na collection, ano naman ang incentive din yung mga taga-customs? Binibigyan, sino nagbibigyan ng incentive? Si Commissioner o si Finance Secretary Jokno? Batas po actually ang unang basis namin, no. Sa ilalim po ng lateral attrition law, pag hindi ho kayo nakakolekta, meron pong 8% margin of error. So pag hindi niyo po nakolekta yung 92%, no, ng inyong target, maaari po kayong tanggalin sa pwesto. Ganun ba yun? Opo, yun ho ang batas natin. Kabaliktaran naman po nung kaparusahan na yun, kapag naman po naabot nyo yung inyong collection at may surplus po kayo, entitled po ang mga empleyado dun po sa certain percentage nung excess na yun. Sa katunayan po, no, excess po kami, meron kaming excess collection 2018 at yan po ay naproseso at na-grant na sa amin, no, ng aming Secretary of Finance, ng DBM, at of course to the efforts of Commissioner Rubio, nang tagal naming din hong nilakad to. So
ang bago magpasko po, makukuha na ng aming mga empleyado Wow. yung reward nila based po dun sa efforts nila noong 2018. Magkano yan? Magkano yung naabot yan? Depende ho sa rango tsaka yung mga nasa puerto po at talagang nasa frontline namin ng pangongolekta, mas may benepisyo po silang, mas malaki po yung kanilang makukuha, no, kaysa nun sa mga nasa opisina lang, kasi ni-recognize po ng batas yung effort talaga ng mga frontline offices namin. Maabot ba ng million yan? Mga yan? Hindi naman ho siguro. Hindi naman ho siguro. Ganun ba? Magandang performance Ayan na. Sino nga ba ang DepCom Maronilias? Sino ba mas malaking collection? Ang customs o BIR? At sa target po, no, at saka sa coverage po, napakalaki po ng BIR. Number one BIR talaga. Kami ho yata pangatlo lang sa revenue collecting agency ng ating gobyerno. Very substantial din po yung aming collection, but malayo po sa maaaring makolekta ng Bureau of Internal Revenue. Ayan, na-check na ba DepCom Maronilias, sir? Kasi dati, di ba, nagugulat tayo sa mga bilyones na halaga na pinupusli na droga. Ayan, dyan sa SBMA, ayan, at sa ibang lugar. Ano ang ginagawa nyo para hindi tayo mapalusunan ng ganong kalaking kantidad ng droga, Commissioner DepCom Maronilias, sir? Sir, unang-una ho, no, very active po sa amin ng Philippine Drug Enforcement Agency. May coordination din po kami sa Drug Enforcement Group ng Philippine National Police. Malaya po silang nakakapasok sa aming mga puerto, mag-examine ng mga kargamentong may derogatory information. Pangalawa po, inactivate po ni Commissioner Rubio, no, yung close coordination sa ating Regional Intelligence Liaison Office. Mahalaga po kasi na yung source nitong mga droga na to, no, ng mga bansa, may coordination tayo para alam natin kung ano yung nangyayari doon, at meron din po kasi silang feedback sa amin kung saan nilulusot to at kung saan yung mga direksyon ng mga bansang papunta to. So bago pa po dumating dito, may advance information na pong nakukuha ang aming mga operatiba. Meron din po kaming naging mga hakbang para i-train additionally yung aming mga tauhan ng United States Drug Enforcement Agency. Pati po yung kanilang, shinare din po yung kanilang intelligence na nakukuha based po, no, sa takbuhan ng illegal na droga dito sa Southeast Asia. So base ho dun sa mga impormasyon na nakuha namin sa training at sa kooperasyon po na nakukuha namin sa PIDEA at saka sa PNP, meron po kami ngayong malakas na anti-drug interdiction program, no. Kaya po nababantayan po maigi natin yung mga pagpasok nito mga illegal na droga na to. Ayan, so paano hindi masaya ang Pasko ng mga taga-customs pala, ha? may mukha naman ho, nangako yung aming Internal Administration Group at ang aming commissioner na dapat makuha to before magpasko po. Bagamat taga-Batak, Ilocos no, si Commissioner Bian Rubio, hindi naman yata nakirmat ito galante naman yata. Anyway, DepCom Jetta Maronilias, sir, maraming salamat po. Good morning. Merry Christmas at congratulations, ha. Sana parating ganyan, lampas-lampas sa target collection ang inyong nakokolekta. Thank you very much po, Sir Lacayo. And then thank you very much po sa DZRH sa laging pag-imbita sa amin, no, at pagkakataon para mapaliwanag yung mga programa namin sa taong bayan. At babati na rin po ako, no, ng maligayang Pasko po sa ating mga kababayan on behalf po, no, ni Commissioner Bian Rubio at ng buong Bureau of Customs. Bumabati po kami ng maligayang Pasko. At again, nagpapaalala po kami, meron po kaming mga post, no, sa aming mga social media tungkol ho sa mga love scams at kung ano pa mga scams na maaaring... Sandali lang mga commissioner. Nga pala, may love scam pala ito mga kabigan. Sandali, ha? Sandali lang mga commissioner at DepCom at meron tayong flash report. Flash report. Flash report! Eto po, naku, ilang miyembro ng piston na nanghaharang na ng mga buwibiyahe sa Pasig Palengke. Aba, alamin natin ang report mula kay sino nandyan na? Si Christian o si Edniel? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, nanghaharang na nga ang isang grupo ng piston dito para hindi bumiyahe yung kanilang mga miyembro sa Pasig Palengke. Markado ng mga tsuper, Lakay. Yung mga rutang Pasig Crossing, itong kanilang mga kasamahang patuloy na buwabiyahe na nakikita nila sa Pasig Mega Market. Ilalapitan nila, Lakay Deo, at tinatanggalan ng placard
yung mga jeepney dahilan para hindi sila sakyan ng mga pasahero. Ang resulta, umahaba na lakay kayo itong pila ng mga mananakay rito sa Pasig Palengke. Itong mga pasahero na ito patungo sa direksyon ng EDSA hanggang Madaluyong. Sir, sa DZRH live tayo. Sino sir yung mga tinatanggalan nyo ng plaka? Mga miyembro nyo? Wala sir, wala kami tinatanggalan. Di ba inaharang nyo na kanina? Nakakaibigan namin yan. Pero yung mga paano nyo nalalaman na membro nyo sila? Sticker kasi sir, yung sticker namin. Merong sticker ng sa kabila, meron din sa family pa. Pag hindi nyo ka-sticker, hindi nyo naman inaharang. Okay lang na. Paano sinasabi nyo sir pag inaharang nyo? Katulad na sir, para playaw yan. Hindi namin, pinapapayan lang namin. Sinasabihan lang namin na makasama sila kahit batong oras lang. May kahit bumiyari na sila. Kahit bumiyari sila. Panawagan nyo sir sa gobyerno. Sana, huwag matuloy yung gusto nilang mangyari sa mga sa Paragalapan. Validation deadline. Oo. Hirap po talaga ang buhay ngayon. Hirap. Lakay, sila yung miyembro dito ng PUJ biyahe sa EDSA crossing mula rito sa may Pasig Palengke. Alas 8:30 ng umaga, Lakay, bago mo lang ako tawagin, dumating dito yung libreng sakay ang Pasig City Government. Kaya lang ang itinedeploy pa lamang ay isang police mobile at isang truck pa lamang ito. Ang pila ng mga pasahero ay marami at patuloy na humahaba. Kaya hindi sapat yung ganitong klase ng dami ng libreng sakay. Siguro mamaya ay patuloy na magdadatingan ito. Lalo pa natulugan na rin ng Pasig City Government itong paghaharang dito sa Pasig Mega Market. Sa likod lamang ito ng City Hall. At kung nakikinig ang City Hall ngayon, kung makatudungaw man lang sa bintana, napakarami ng stranded ngayon dito sa nasabing bahagi ng Pasig Mega Market. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parrosa. Abay, okay lang na magprotesta pero wag naman magtatanggal ng plaka. Kahit taga-LTO. Babalikan po natin mahabilang pang mga issues. Alam po nyo ngayon nga magpapasko, mahabigan na sari-saring scam Abay, sandali lang, abangan nyo po mahabigan. Ipapakwento ka natin kay Deputy Commissioner Jet Marunile sa Customs. Dahil pati pala sa Customs, nagagamit din po mahabigan sa mga love scam. Akala natin yung mga love scam sa mga sa Pogo o kaya yung mga manluloko sa mga sa online, mga ganyan. Abay, sa Bureau of Customs, meron din pala nga ganyan mahabigan at medyo mas malalaki yung mga pera na nai-involve dito. Ayan baka mabiktima sa mga love scam lalo yung mga single dyan yung mga single na gusto makapag-asawa ng mga foreigner. Abay, ganyan po mahabigan ang kadalasang nagiging biktima nito. Babalikan po natin yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo, ganap na alas 8:38. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Knee osteoarthritis, also known as degenerative joint disease of the knee, is a wear and tear type of arthritis. Ang mga gamot tulad ng naproxen ay napagbibigay ng panandalayang lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng arthritis. May mga pag-aaral na po na nagsasabing ang naproxen ay maaaring ibigay sa mga pasyenteng may mga kaso ng high cardiovascular risk. Pero huwag nating kalimutan na ang pinakamainam pa rin pong dumulog sa inyong doktor bago uminom ng mga gamot para tama ang paggabay sa atin. If symptoms persist, consult your doctor. At yun po ang tinig ni Dr. Ronaldo De Vera, isang rheumatologist. At mga kababayan, ayon sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis madalas may ibang karamdaman din. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Buti na lang may Flanax
the most prescribed naproxen brand by doctors. Kakapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. O, nagkape na ba kayo? Abay, magkape muna tayo mga kuya, mga misis. Ayan, para masigla ang ating araw, ha? At para hindi po nabibiktima ng love scam, ha? May twin pack na po ang James Coffee, ha? Ang James 3+1 Coffee Mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang James 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape, Ninong Jimmy Serato, ha? Lalo ang kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? Ano pang hinihintay po ninyo? Mag James 3+1 Coffee Mix ka na. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Ayan, lamig-lamig naman. Parang... lamig. Kaya nga medyo ngungungungo. Ganon ba? Pero alam ko hindi naman na malamig ang love life mo ngayong Pasko. Ay, hindi, Lakay. Ayan, may super. kumot ako ganon ba? Ano yan? Human blanket ba yan? O, comforter. Comforter. Char. Sandali lamang. Alam po yung mahabigan ni... ngayong napapanahon ng Kapaskuhan. Butit andito pa si Deputy Commissioner Jetta Maronilla. Di ko alam kung siya ang nabiktima o siya ang nagbibigyan ng payo sa mga biktima ng love scam na Diyos ko, grabe ha. May nabiktima ng love scam, Sister Ella. 20 million pesos. Ganun ka-worst? Grabe. Ang sakit naman nun sa puso. Ay, sinabi mo. Ayan na. Depcom Jet Maronilla, sir. Ayan na. Akala po namin sa mga pogo lamang nagkakaroon ng mga love scam. Bakit pati Bureau of Customs meron din kanyang ganyang kaso ng love scam? Nakailan na rin ho to, no, na reklamo sa amin. Paulit-ulit ho, no, tuwing Disyembre, tuwing Valentine's Day, minsan mid-year, no, by June, yung tatlong laging peak yan ng mga love scams. Pero paulit-ulit pa rin pong may nabibiktima, no, kaya very aggressive ho yung aming information drive. Nagpapanggap na may padalang package, ganun ba? Ano bang modus niyan? Magpapadala, usually ito ho yung common na nangyayari, no. Okay. May kaibigan daw sila sa abroad, usually nakikilala lang nila through social media, no. Naging kaibigan nila through Facebook, hindi naman talaga nila nakita pa in person. Naging malapit na kaibigan nila doon. Magpapadala yung kaibigan nila daw ng package at may point person dito sa Pilipinas na kaibigan. Okay. At yung point person na yun ay nako-contact doon sa niloloko, no, sa sinascam. Kukontak po yun at sasabihin niya doon sa scam na nakaipit ho yung package sa Bureau of Customs. Na in fact, magpapakita pa po ng mensahe kunwari ng isang taga Bureau of Customs. Sa mga mas malalang kaso po, no, may nagpapanggap pa na opisyal ng Bureau of Customs. Gagamitin po yung mga pangalan ng opisyal namin, magbibigay po ng ibang number, tatawag kunwari at sasabihin na nakaipit talaga yung package na sa customs, no. Ngayon, para po maklaim yung package na yun, kailangan daw po magbayad ng buwis at konting penalty at kailangan daw ipadala o deposito sa gantong account. Nako. Or sa GCash or dati ho, noong mga panahon sa Palawan, may ganun pa ho kami experience.
hindi ho maliit yung halaga, no? Nag-range po yun to about 30,000 to 100,000 pesos. Wow. Ang sa experience ho namin. Ngayon, pag naibigay na po yun, mawawala na lang po bigla. Saka po ngayon magrereklamo sa amin, no? Meron pong papakita sa amin na airway bill o kaya bill of lading ho, no? Nakatunayan, nung pagtitingnan nyo naman ho talaga, mga kapanipaniwala. Pero pag verify ho namin, wala ho talaga. Napakasimple naman pong i-verify yan, Lakay. Pupunta lang po kayo sa www.customs.gov.ph. Meron po doong balikbayan and parcel tracker, no? May tracking number po na binibigay sa inyo ang inyong mga courier. Ganun pala yun. Pag in-input nyo po doon at nakalagay na no transaction, wala pong ganong klaseng parcel o package na pinadala. Wow. Actually, ilang beses ako nakatanggap ng notice na may package daw ako sa Saan, Lakay? Sa post office. Sabi ko, wala naman nagsulat at patawag sa akin. Pare, ang padala ng padala. Sabi ko, putya, baka mamaya, droga pa ang laman niya. Hindi ko claim. So, ganyan pala ang modus DepCom Maronilla, sir? Especially now, no? On a personal note, Lakay, kasi minsan, siguro dahil sa position ko na spokesperson, may nag-message sa akin sa Facebook, hindi ko na lang papangalanan. Very recently, nirefer ko na na complaint sa amin, no? Ilang beses ko rin pinaliwanag sa kanya na sa profile nung kwento niya, scam yan. Verify ko rin yung pinadala sa kanyang dokumento at wala akong record sa amin. Pero talagang siguro tiwala siya dun sa kaibigan niya, no? Na taga-ibang bansa na hindi pa niya nakikilala at nakikita. Ganun ba yun? Yun ba yung 20 million? Hindi naman wala naman akong ganung amount. Pero malaki din po, substantial din po yung mga amount na nakukuha sa kanila. Paano nila nililigawan ba? Parang ba tinawag na love is scam? Nagpapanggap pa na manliligaw kunyari, mga ganyan, magkakainlaban. Mga online dating app ba yan? Sabi niya, may padala parang mga engagement ring. Yung mga ganon. Nung mga una to, kaya namin tinawag na love scam, no? Yung common profile po is that magiging magkarelasyon sila through Facebook kahit hindi pa sila nagkikita. And then yung karelasyon niya, magsasabi na papadalan kita ng pera para ilagay mo sa bangko at kung mag-a-apply ka ng visa para magkita tayo o kaya naman pansuporta sa'yo, no? Habang nandito na nasa ibang bansa daw kunwari yung kanyang karelasyon. So dahil nga medyo malaking halaga ng pera din kunwari yung pinadala, naniniwala po yung taga dito na niloloko na may pera siyang matatanggap. At kung ikukumpara niyo yung hinihingi sa kanya dun sa kunwaring perang makukuha niya, talaga mas malaki yung makukuha niya. Na wala naman po, na scam lang. So, yung iba po, no, ang reklamo po sa amin, napipilitan pa mangutang. Wow. Ipangutang yung at, para ma-claim. Para lang ma-claim yung hindi naman totoong kaya ang advice sa amin, mapanuri po dapat kayo. Ayan, wag masyadong magpapaniwala. Ayan, wag maging gullible. Baka sabihin niyo, "Oy, ang bait ni Lord, hulog ng langit." DepCom Maronilla, sir, ngayong Christmas season, mas dumami ba? Dumami ba yung mga cases ng ganito? Usually, pag Christmas season, talagang umaatake kasi sila. may rason sila para magpadala Tama. Dadahilan nila Christmas, may regalo ko sa'yo. So, yan. Usually, kinakausap ka na yung mga yan. Siguro November pa lang o October pa lang. Nag-build up po talaga sila ng hindi basta-basta din. So, kumbaga namumuhunan din. Parang nanliligaw talagang tunay. Ayan. Ni-establish yung relationship. Pero may mga scammers na mga Nigerians? May ilan sa profile namin. May mga ganun profile. Hindi naman lahat. Online kasi. So, hindi namin alam kung nagkukunwari na lang na ganun at talagang iba rin ang nationality or mamaya baka Pilipino din lang, no? Nagkukunwari taga ibang bansa. Ayan. So at least yan po ang ating tip mula sa love guru ng Bureau of Customs. Naging na. Love guru bigla. Maraming salamat DepCom Jet Maronilla, sir. Good morning. Thank you. At congratulations sa inyong magandang performance. Mabuhay ang mga taga Bureau of Customs, ha? Ayan, Apo Bien Rubio, naragsak nga Pasko, Apo. Thank you, sir, and good morning. Magandang umaga po sa inyo sa mga taga Customs. Deputy Commissioner Jet Maronilla. Damdamin Bayan.
Sandali lamang let, ang mga ospital pinaghahanda na rin ng Pangulong Marcos. Bakit? Dahil ba sa papalapit na New Year? Ayan, maraming mapuputukan o dahil sa El Nino. Bakit mga ospital? Babalikan natin yan. Standby let Narciso. Standby manang Milky mula sa Kongreso. Abay, yung tsa ni pinsan speaker, Ayaw ni pinsan manang Aimee, Ayan, standby Raymond Paas mula sa Senado. At standby din sa ating mga reports kaugnay sa tigil pasada ng mga miyembro ng Piston. Sandali lang po, babalikan po natin yan. Pero sabi ng aking bubit abay may natuklasan po ang aking bubit na lovers din. Aba talaga, Ayan, pagka ganitong Pasko talaga, lalo mga malungkot ang Pasko Ayan, akala na mga naliligaw sila at hulog ng langit. Yung pala, scammer ang mga yan, Pero malaking tulong talaga sa mga gastusin natin mga Pilipino, lalo na sa gamot, mga lola, mga lolo, yung mga may maintenance medicine dyan. At may ikakarangal pa nating lahat. Dahil ayon sa aking bubit, ang Rhea Generics ay piniling makapartner na makilalang international pharma experts dito sa Pilipinas. Di ba? Nakaka-proud. Pareho ang active ingredients ng branded at mga generics. Pero iba ang kalidad ng pagkakagawa. Ang Rhea Generics ay hindi basta generics. Ito ay gawang branded. Dahil gawa ang Rhea Generics ng world-class pharma partners tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Kaya makasiguro na ang Rhea Generics ay tunay na world-class sa tunay na abot kayang halaga. Ang katunayan, tatak Rhea at tatak ng world-class pharma sa box magkasama. Hanapin sa box ang tatak ng world-class pharma. Kaya payo na aking bubit, Pilipinas. May reseta ka? Tara na sa Mercury Drug. Nandun ang world-class Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. 55 minutes after 8. Uy, ingat-ingat sa mga malungkot ang Pasko, Ayan, lalo yung mga FB, Abay, loko pala itong mga scammers, minomonitor ng FB kung, halimbawa, Sister L malungkot. Lakay. Ligawan ko ito, mga ganyan. Totoo, Lakay. Lalo na yung mga kababayan natin na mahilig mag-post sa Facebook ng kanilang mga hugot sa buhay. At yung mga naka-public post, Lakay. Ganun yan yung ba? mga iniispatan nila. Ito, medyo madaling makuha ito. Pronto malungkot na kailangan ng syota. Ganyan, boyfriend, girlfriend. Kasi may mga hugot na, ano ba yan, mga lalaki, manloloko, ganyan. May mga ganun, Lakay. Marami ako nakikita nagpo-post na ganun. Yan sinasamantala ngayon. Kaya mag-iingat-ingat yung mga kababayan natin. Kasi prone tayo sa mga ganyan dahil maraming mapagsamantala. Sabi ni Dep Comarinilla, pati ng mga medyo matronic sa aling pilising. Pero kasi nga naman kasi Sister L, ayan, Miss Let, sandali lang, kasi nga naman may mga, yung kaibigan ko, nakilala lang sa FB, napangasawa, Amerikano, nandun sa Amerika na ngayon, matipong ganun ba? Kaya nagkakainggitan, hindi po lahat ganun Swerte-swerte rin. Ang hindi lang maganda, Lakay, na nagiging notion nating mga Pilipino, na kapag foreigner, aangat ka na sa buhay. Kuha ka ng AFAM para makaangat ka. Anong AFAM? Yung mga Shota, gano'n. Mga foreigner, mga usually mga Amerikano, matatanda na mga yung Lakay. Pangit naman yung ganong thinking po, Totoo yan. Kaya tayo, parang pag minessage na foreigner, go na. Agad-agad. Tapos may padala pang, regalo ko minsan, pampasakay. Ayan, tapos maya-maya, ikaw pala yung huhut-hutan. Samantala, report muna mula sa Malacanang. Ano ang latest kay Pangulong Marcos? Sa lakad niya ngayon na Miss Let. Ngayong araw ng Huwebes. Abay, bukas na ang kanyang lipad patungo ng Japan.
Pero ang mga ospital pinag-aanda na rin daw ng Pangulong Marcos sa panahon ng El Nino. Ha? Akala ko pinag-aanda, misret yung anong tawag yan? Yung artificial rain. May ginagawa ang Air Force dyan nung araw ha? Lalagyan ng asin yung ulap para oo, ganyan talaga si Sir El. Cloud seeding. Ayan, cloud seeding. Ikaw Galing talaga mo talaga. lakay. Cloud seeding, ayan pati mga rally nung araw ginagamitan ng cloud seeding. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Sister El, bukod sa agrikultura, tubig at kuryente, kabilang rin ang sektor ng kalusugan sa tututukan ng pamahalaan sa preparasyon para sa El Nino. Partikular na pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ospital dahil sa inaasahang mga sakit sa panahon ng tag-araw. Isa sa tinukoy ng Pangulo ay ang mga nakatatanda na ani ay hirap sa init. Idagdag pa niya ang nagbabalik na COVID at tumataas na kaso ng pneumonia. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ring matiyak na may sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga pagamutan, kasama sa National Action Plan para sa El Nino na mapigilan ang outbreak ng sakit. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Walang ibinigay na schedule para ngayong araw, Lakay. So malamang ay mayroon siyang mga meeting sa Malacanang. So di siya lalabas ngayon, ha? Hindi, Lakay. Kapag wala siyang event sa labas, ibig sabihin ay meeting sa palasyo. Parang matapos bago kapukis isuna, ha? Kapukis, ayan. Kapukis, ayan. Si Presidente Kapukis, ayan. Bagong gupit, ayan. Bagong pukis, ayan. Oo nga pala, nasabi mo naman sa akin yung Lakay. Oo, ano pa siya, Lakay, naka-face mask pa rin. Oo. Hindi na ba siya gogo pagka nagsasalita? Ayan. Hindi ba parang ako? Hindi naman. Kaya lang kapag kasi nung nakasabay namin siya kumain, talaga siya, Lakay, as in, tatanggalin niya lang yung face mask. Tapos susubo siya, tapos ibabalik niya na ulit. Ganon? Kapag magsasalita. Oo, ganon siya. Bisita niyo nga pala sa Christmas party ng Malacanang Press Corps. Balita ko, sandamakmak daw na TV tsaka refrigerator ang pinarapol. Ba't yun natawa mo? Na TV at cellphone, Lakay, ang Presidential Communications Office. Ayan, Secretary Cheloy. Dinner ng MPC, MCA, PPA kay Presidente. So, kailan yung dinner niyo kay Presidente? Kagabi? Kahapon? Isang araw? Lakay. Kagabi ay Christmas party ng Malacanang Press Corps. Ayan. So, nagbigay din ng tiga 20,000? Hindi, Lakay. akala ko para mga government employees government employees yun. Okay. Ayan. So, hindi naman matamlay ang Presidente. Masigla naman. Parang matamlay pa rin siya, Lakay. Pero masigla naman siyang makipag-usap, makapagkwentuhan. Pero alam mo, nakikita mo sa kanya parang kagagaling lang talaga sa sakit. Di mo nga sinabi sa akin, sana nabigyan ko siya ng vitamins. Vitamin F, ayan, Fundador Super Special para medyo mabuhay-buhay ang kanyang dugo-dugo, ha? Ayan, para sumigla. Bawal pa sa Presidente. Bawal ba yun? Oo. Hindi, pampatay ng germs. Tubig muna si Mr. President. Pampatay ng germs yun Ayan. Ganun ba? Okay, maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Leta Narciso, mula sa Malacanang. Report mula kay Val Gonzales. Ito naman, mga bus na bumabiyahe sa Quezon City, tuloy-tuloy daw at walang stranded. Dahil nga mayroong tigil pasada ngayon. Alamin natin ang sitwasyon mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Sister Ella at Mayor, walang maramdaman ang mga commuters na epekto sa tigil pasada na ikinasa nitong grupong piston ngayong umaga. Wala rito sa bahagi ng East Avenue, Elliptical Road, maging dito sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, ay napakaraming mga pumapasada, Sister L. At Mayor, hindi ko alam kung saang lugar yung tumigil talaga ng pasada, pero dito sa Quezon City, maging sa kahabaan ng
kabanang Aurora Boulevard dito sa Cubao, Quezon City, ay tuloy-tuloy ang pamamasada ng mga tsuper ng jeepney mula pa kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito. Yung mga tsuper ng jeepney, merong ilan nagsasabi titigil daw ng alas 8, pero karamihan dun sa iba ay paghahanap buhay yung gusto nilang gawin ngayong umaga at wala silang kaplano-plano na sumama dito sa grupo ng piston na nagkasa ng 2 araw na tigil pasada. Halos walang sakay nga, Mayor at Sister L. Yung ilan doon. Sabi mo, pumunta doon sa Pasig, walang masakay yung mga taga-Pasig. Yung report ni Edniel kanina. Siguro kung merong mga lugar dyan, yun ang dapat puntahan. Kasi ang Quezon City Government, Sister L at Mayor, ay nagdagdag pa ng bilang ng mga unit ng Quezon City Bus Service na mamimigay ng libreng sakay. Ito yung regular, araw-araw na libreng sakay, Mayor, pero dahil nga doon sa may 2 araw na transport strike, nagdagdag pa sila ng unit, maging yung mga sasakyan ng bawat barangay, 142 barangays ng Quezon City ay naglatag din ng kanilang mga vehicle, yung kanilang mga sasakyan para kung sakaling may mga lugar dito sa Quezon City na walang masakyan yung mga pasahero, ay yun yung pupuntahan nila. Yung Quezon City Bus Service dito sa Elliptical Road ay halos walang sakay din, Mayor, dahil lalo na kapag ganitong ganitong oras, kokonti na lang talaga yung mga pasahero kumpara kapag mga dakong alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Yun yung dagsa ng bilang ng mga pasahero na bumibiyahe sa iba't ibang lugar patungo sa mga eskwelahan, sa kanilang mga opisina at kung saan mang nagtatrabaho sa iba't ibang lugar dito sa National Capital Region. So walang nakikita dito sa lugar na ito na epekto itong grupo ng piston na nagkasa ng 2 araw na tigil pasada dito sa bahagi ng National Capital Region at ilan pang mga lugar sa ating bansa. Yan yung sitwasyon mula rito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa QC. Ayan, sandali lang, Heta. Dumako tayo sa may Kamanaba area. Puntahan natin lakay dyan sa may Caloocan dahil ang grupong piston na nagkilos protesta sa Monumento Circle dyan sa may Caloocan. Nandyan si RH23. Sa Monumento? Oo, lakay. Magalit si Andres Bonifacio dyan. Baka biglang bumaba. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Edwin, wala bang masakyan? Traffic ba? O marami bang mahaba ba ang nakapila ng mga pasahero? RH23, Edwin Duque. Edwin. Desalin na Mayor Deo, hindi naramdaman yung tigil pasada sa ngayon. Hindi ba naramdaman dyan? Napapasada. At yung mga nagrarally rito, yung grupong piston na pinangunahan ni Ginoong Elmer Cordero ay unti-unti nang kumakalas. Dahil dito sila sa may right side ng Monumento Circle, sa harap mismo ng dambalan ni Gat Andres Bonifacio. Nag-umpisa ito ng alas 8 ng umaga at nagpaalam at nagtapos ng alas 9. Sila'y pumunta ng UP Diliman. Doon daw nila papatuloy yung kanilang tigil ay protesta na pagkatapos doon ay didiretso sila ng LTFRB. Bahagyang nagkaroon ng bigat na dalo ng trapiko yung galing ng Samson Road, galing ng MacArthur Highway na dadaan sa Monumento Circle dahil yung halos one lane ay naakumpa kanina dahil nga pinestuhan din ng MMDA at ang Caloocan na pulis at ang DPSTM para i-assist yung traffic na dumadaan sa monumento. At siya, Ginoong Elmer Cordero, ito yung matandang hinuli doon na Nerdeo nung nagprotesta sa EDSA sa may MCO at siya rin yung Pangulo ng Kamanaba Piston na siyang nauna ngayon. Pero wala pang siguro nasa 20 o 22 yung sumama sa rally sa monumento. Pero kitang-kita naman natin na marami. Mas marami pa yung dumalo nung panahon nag-rally yung grupo Monodela. Sa ngayon ay kukunti lang. At wala namang nangaharang, walang naitala ang Caloocan Police na may mga pagharang. Pero ganun pa man ay naghanda na Northern Police District at ang Caloocan na Police ng mga masakyan, yung 4x4. Maging yung MMDA, meron ng 2 bus na inahanda rito na kung sakaling matilayan yung tigil pasada, ito maghapon, ay nakaready na yung kanilang sasakyan. Nag-ready na rin ng bus, yung Malabon, LGUs,
at may mga gamit din ng NDRMO mo na ihanda na rin para kung sakaling mamaya mula sa oras ito at may tigil pasada talaga, gagamitin nila yon para may hatid yung ating mga kababayan na papasok sa mga paaralan at mga opisina sa araw na ito. Sa ngayon, ay marami pa rin Mayor yung pumapasada dito sa bahagi ng MacArthur, Samson Road, patungo ng Malabon at ang itong bahagi ng Rizal Avenue at ang EDSA ay parang normal pa rin yung mga pampasahero nga jeep. So yan yung sitwasyon mula pa rin dito sa Monumento Circle kung saan isinagawa itong rally ng grupong Piston. Ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Standby, Christian Manyo. Sandali lamang, Nicolo Lopez. Standby, Rema. Standby man ang Milky Rigunan. Standby, Boy Next Door, Boy Gonzales. Batiin lang natin na happy birthday muna si Senator Manny Villar. Ay, Senator Manny Villar, sir. Ha? Ayan, ramdam na ba sa Villar City ang iyong birthday? At siyempre, Mista. Birthday mo pala kay Mista, ha? Mista Mayor BBM. Benji Banyes sa Magalong ng Baguio City. Aba, binabati po ng PMA Sandigan 82, ha? Abay, ganun din si Kuyang Municipal Attorney Orlando D. Ha? Abay, binabati ni Ateng at ni Johan. At siyempre, happy birthday din kay Ruby. Hi, Ruby. Ruby Castillo Cacho. Ayan, happy retirement din daw. Ha? Ayan, of course, binabati na kanyang lovey-dovey. Ha? Si Perry Cacho. Ayan. Sambang celebration, Ruby, ha? Ayan. Meron ba tayo dyan? At happy birthday din kay Mr. Kuyang, kay Mr. Alex Sky Wong Chu King. Happy birthday, bossing Alex. Abay, ganoon din si Brad Attorney Renny Domingo, ang Register of Deeds ng Muntinlupa. Kuyang Byong, ang pumalit sa iyo, ha? Si Antonio Hernandez at Darwin Santos. Binabati ng Sandigan 82. At happy birthday pa kay marami doon naghahanda, ha? Abay, ikaw ba, Tisoy, ready na ba, ha? Abay, Kuyang Nika Salvador. Abay, balita ko yung mga sasali ng golf tournament ni bossing birthday boy Bong Pineda sa Pradera. Abay, may practice pa sila ngayon, ha? Ayan, nagpa-practice pa Sister El para daw mapanalunan yung dalawang Land Cruiser, dalawang Ford Raptor, at pahol-in-one ni Romel City ng Auctioneers. Isang Photon Harabas, isang Cherry Tigo, at isang electric vehicle. Ayan, Jitor Ice Cream. Wow. Kaya siguro kinakarira, no, Lakay? Ay, oo naman. Kaya ang daming, ayan, si Arnold Clavio, ayan, si Igan, si parang Elisa Lundar, Orly Trinidad, ha? Joel Reyes, ayan, abay talaga namang pinaghahandaan yan dahil marami actually, ha? Sa dami ng gustong manalo dito, Sister Ella. Hindi lamang mga politiko, ha? May mga mayor, congressman, may mga justices pa kaya. Yan. Naku, ba't natin sinabing justice? Baka magalit siya, ano? Ayon ni CJ... Bawal ba? Bawal ba sila maglaro? Ay, pinagbabawalan sila ni CJ Alex Jesmundo. Ayan, ayan. Anyway, manalo ka naman ng Land Cruiser, ha? O kaya ay Ford Raptor, ha? Ano pang hanapin mo? Kuyang Justice Sam Gairlan, ha? Abay, sa mga hanapin yan, kundi sa pag-golf ni Bossing Bong Pineda. Ayan, ang ninong ng, alam mo, dito ka rin bilib dito kay Bong Pineda, ha? Ayan, matulungin na sa mahirap yan na Sister El. Matutulungin pa sa mga mayayaman. Pantay-pantay. Pero hindi pantay-pantay, ha? Dahil? Mas malaki ang tulong sa mga mayayaman. Lalo yung mga politiko pagdating ng eleksyon, ang lalaking tulong yan. Stand by, Christiana Manyo. Ba't ka natatawa dyan? Wala lang, ay.
Talagang ganun. Ay, Aling Baby, good morning. Ayan. Gob, ayan, si Governor Dennis Pineda, ha? Si kababayan nga pa ito ni Senator Lito Lapid-Lapid. Sino? Si Bong P. Ayan, Bong Pineda, di ba niya babatiin? Ayan, ito ang tunay na ninong ng bayan. Pagka panahon na eleksyon, ayan. Iba ang sabi natin mo, iba ang bossing Bong Pineda. Talong-talo si Atong Ang. Ayan. Si Atong Ang daw, walang nagmamanong politiko. Sa kanya marami. Rami. Oras, Sister L. It's 9:17. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. PJ Romy Barsa. Kuyang Ador Andrada, ayan, ready na ba kayo sa Bong Pineda Golf Cup? Oy, teka muna, congratulations muna kay Mayora, kay Doktora, ha? Doktora Dalia Loyola ng Carmona, Cavite. Aba, Yusek Odiluna Pasaraba, Sek Benhar. Awardee pala ang Carmona, Cavite sa kahapon. Abay, for 7 consecutive years. Wow, congratulations. Awardee sila kahapon na Sister L ng SGLG. Yung seal for good local governance. Yes, ng DILG. Congratulations sa mga awardees. Mayora Doktora Dalia Loyola, 7 consecutive years. At happy birthday ko yung Colonel Rodito Gotladera. At speaking of welga po mahabigan, nasa ating linya si Undersecretary Timothy TJ Batan ba? Palayo, TJ ano ha? Ano yung TJ ha? Akala ko kasi Timothy John siya yata. Timothy John, kaya ba? Ayan. I'm not sure, tanong natin si nasa ating Yusek. linya mahabigan ang Undersecretary ng for Planning and Project Development ng DOTR. Alamin nga natin kung talaga na bang hindi na palalawigan ang deadline nitong ang tawag niyan yung consolidation lakay. Consolidation and PUB modernization program. Yusek TJ Batan, sir. Magandang umaga po sa inyo, Yusek TJ. Yes, magandang umaga po, Sir Leo, sa lahat ng listeners natin ngayong umaga. Pagka siya tawag TJ, parang artista lang eh. Si Timothy John talaga siya. Timothy John. Diba, Yusek? Opo, tama po. Ayan, nagbalak din po ba mag-artista, Yusek? Hindi po. Hindi po linya yan. Hindi niya linya, ha? Anyway, Yusek Batan, sir, ayan. Ano ba talaga, final na po ba? Wala na bang hirit yan na talagang hindi na pagbibigyan ang kahilingan ng mga nasa transportation, lalo na sa mga jeepney drivers, Yusek, sir? Opo, Sir Leo. Si Pangulong Bongbong Marcos na din po ang nagsabi kung nakita po natin ang announcement itong nakaraang mga araw na ito pong December 31 deadline para po sa consolidation ay hindi na po natin i-extend. 6 na beses na pong in-extend ang consolidation deadline mula po noong 2020, 2021, 2022. At napapanahon na po, ayon nga rin po sa ating mahal na Pangulo, na ang kapakanan po ng ating mas nakakarami ay hindi na po maantala dahil po sa ilan. Antay po daw ito, Yusek Timothy Batan, sir, dahil bakit daw ang mga jeepney drivers parang nahirapan sila dito sa consolidation na kailan po silang pumasok sa isang kooperatiba para mabigyan po sila ng franchise, Yusek Batan, sir? Una po sa lahat, sir, dahil napakarami na po ng mga jeepney drivers, operators na pumasok po sa consolidation at na sumusuporta po dito sa ating PUV modernization program. Ayon po sa pinakahuli nating tala, nasa 70% na po ang nag-consolidate ng mga operators at drivers sa buong bansa at ito po ang nagpapatunay at nagpapakita
na ito pong programa natin sa PUV modernization ay hindi po anti-poor at kung iintindihin lamang ay makikita po natin na mas makakabuti pa po ito sa ating mga driver operators at sa ating pong mga pasahero. Maayos naman daw kasi noon Yusek, ba't kailan pa silang isa-ilalim ipasok sa isang sa consolidation, sa isang kooperatiba, Yusek, sir? Siguro po mahalagang ipaliwanag kung bakit po natin nire-require itong consolidation. Dati po kasi, yung sinasabi pong maayos ay hindi po talaga maayos. Dahil po yung dati nating setup, halimbawa po sa isang ruta, makikita po natin na kanya-kanya po ang kada operator, kanya-kanya po ang kada driver, hiwa-hiwalay po, watak-watak, at yan po ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon po halimbawa ng unahan, nagkakaroon po ng gitgitan sa daan dahil po nag-uunahan ng ating mga drivers na makakuha po ng pasahero. Ngayon po, paano po natin yan mababago? Paano po natin ma-organisa ang ating itong sektor po na ito? Isa po sa mga aspeto ay ito pong tinatawag natin na consolidation. Ano po ba mangyayari pag na-consolidate? Paano po? Pag consolidate po ang ating mga driver operators sa isang ruta, ang halimbawa po, magkakaroon na lang po tayo ng isa, dalawa o tatlo, depende po sa bigat ng ruta, na single operator para po sa rutang yon. Ano po yung kahalagahan ng single operator? Dalawa, tatlo po. Hindi po necessarily isa, pwede pong mas marami, depende po kung gaano kabigat yung ruta. Ano pong kahalagahan yan? Pag meron po tayong single operator, ay maaari tayong magtakda ng tinatawag po natin halimbawa na scheduling. Takda na parang sa mga bus terminal, Yusek, ganun po ba ang ang intention niyan na hindi sabay-sabay? Ayan, okay. Kung sa bus terminal, siguro po para na rin sa tren. Diba po sa tren, alam po natin na kada 5 minuto halimbawa may darating na mga bagon, yan po ang gusto nating magawa sa sektor po ng ating road transport. Maging predictable na halimbawa kada 1 minuto may darating na jeep, may darating na bus, at yan po ay mapapadali kapag hindi po watak-watak, kapag hindi po hiwalay at nagsama-sama po ang lahat ng mga operators at drivers sa isang ruta. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagko-consolidate bilang paunang hakbang dito po sa ating PUV modernization program. Ayun. Anong mangyayari ngayon, Yusek, kung hindi sila pumasok dito sa kooperatiba, sa consolidation? Ano ang mangyayari sa mga jeepney drivers na hindi sasali rito after December 31 na Yusek? Ang mangyayari po ay by January 1 ay hindi na po mai-extend ang prangkisa ng mga hindi po consolidate na mga operator. Siguro po, Sir Deo, para lang po maklaro natin, hindi po mahirap mag-consolidate. Kasi minsan po na pagpapalit yung consolidation at yung modernization ng bagong unit, yung pagbili ng bagong unit. Ito pong deadline natin sa December 31, hindi po natin sinasabi na bumili na kayo ng bagong unit. Hindi po natin sinasabi na palitan na ang unit, ang traditional jeep ng isang modern jeep. Ang hinihingi lang po natin by December 31 ay ang mag-consolidate, makisama, sumapi sa isang grupo, sa isang kooperatiba, sa isang korporasyon para po maging qualified tayo doon po sa extension ng prangkisa. So ano po mangyayari patapos nun? So nag-consolidate ka December 31, patapos mo pong mag-consolidate, meron ka pang 2 hanggang 3 taon para po mag-modernize. So hindi naman po agad-agaran napapalitan na ang iyong traditional jeep nito pong mga modern jeep. Okay. So ibig sabihin po, Yusek Batan, sir, pwede pa rin naman silang mamasada gamit yung traditional jeep. Tama po, basta sumapi po tayo, sumama na po tayo sa isang kooperatiba o korporasyon, yan po ang requirement yan po ang ibig sabihin ng consolidation. Ayun. So, speaking of modernization ng mga jeepneys natin, Yusek, alam po yun, nakausap namin yung may-ari ng Francisco Motors. Ito po ba ay pinapayagan na po ng
LTFRB, ng LTO under DOTR. Itong mga Filipino-made na traditional jeepneys at hindi lang po natin na priority yung mga nanggagaling ng China na minibus. Opo, Sir Deo. Dito po sa ating PUV modernization program, isa po sa mga aspeto nito ay yung tinatawag nating mga standard. Meron po tayo iba't ibang klase ng jeep. Meron po tayong tinatawag na Type 1, meron pong Type 2, meron ding Type 3. Yan po ay iba-iba ng kapasidad, iba-iba po ng configuration. At basta compliant, basta't masundan po ng isang manufacturer ang ating pong mga standards, ay maaari po silang sumali dito po sa ating PUV modernization. Magiging isa po sila sa mga pagpipilian ng ating mga operators na modernong jeep. Dito po kasi sa programa natin, hindi po natin sinasabi na bumili ng particular na brand o ng particular na manufacturer ang ating po mga operators. Nasa mga manufacturer po na kumpinsihin ang ating mga operators na yung unit po nila ang pinakamaganda, pinaka-akma para po sa kanilang operasyon. At syempre po, ang madadala po ng ating mga local manufacturers ay ang kanila pong, syempre po, pagkagawa sa atin, mas kilala po yung kondisyon ng ating mga daan at maaari po na maging mas mura din kumpara po doon sa mga imported. So, tayo po ay nakikipagtulungan sa DTI, sa Department of Trade and Industry, para po matulungan ito pong ating mga local industries, local manufacturers na tumugon doon po sa ating mga standards at nang sila po ay maging kasali doon sa mga pagpipilian na units ng ating mga operators. Ayun, okay naman pala, ano, ha? Yung, kasi itong San Francisco Motors USEC, electric na sila, tapos nasa 30 yata ang capacity, pwedeng tumayo sa loob ng jeep. At saka less than 1 million ang presyo, hindi katulad ng mga made in China plus. Na 2 to 3 million. Yan po yung sinasabi natin na open competition po yan. Kung ang ating local manufacturers ay kakayanin po na magbenta ng mas mababang presyo at the same time, compliant pa din po doon sa ating mga standards tulad po ng requirement natin ng Euro 4. Ibig sabihin po ito, yung hindi masyado nakaka-pollute, hindi po nakaka-pollute ng ating hangin, yung mga safety requirements po natin, yung mga convenience requirements natin, kung yan po ay kayang ibigay ng ating mga local manufacturers na mas mababang presyo kumpara po doon sa mga imported, ay marahil po sila po ang pipiliin ng ating mga consolidated operators. Yusek Batan, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning. Merry Christmas. Merry Christmas, Yusek. Merry Christmas po sa lahat ng nasa studio at mga listeners. Salamat po. Thank you, sir. Yusek Timothy John TJ Batan, Yusek for Planning and Project Development ng DOTR. Maganda rin pala intensyon nung ayan yung minsan nga nag-aaway pa yung mga jeepney drivers dahil git-gitan sa pag-agawan ng pasahero kung kung consolidated din pala abay may oras na ng biyahe, hindi sabay-sabay. Ayan, parang sa bus. Hindi na yung para silang nagpapatintero dyan at saka lakay yung iba nakakaloka, parang ayun totoo, madaling mategi. Di ba naalala ko yung mga bus nung araw nagpipinahan sila, nagsisiraan ng side mirror. Nakakaloka. Talaga. Hindi healthy ka ang competition. Ganyan ang mga bus driver nung araw. At siyempre, sandali lamang si Edniel ba? Sandali lang, ipasok na natin ulit si Edniel Parosa. Standby Christian, standby Boy. Edniel, please come in. Lakay, kaiba sa inakala ng marami na tahasang kontra sa PUV modernization, mga nagsasagawa ng tigil pasada, nagpakita ng interes sa programang isang grupo sa Pasig City. Ayon kay Zaldi Canabal, Pangulo ng Pinton sa Utang Bagong Bayan Pasig, pabor sila sa modernization kung papapasukin ng pamahalaan, Lakay, yung mga gawang Pinoy na unit. Kabilang sa mga inakampanya ng grupong ito, Lakay, ay yung mga dati na umanong accredited na mag-produce ng jeepney gaya ng Glorious, Victory Motors, at yung nakapanayang Lakay na Francisco Motors. Sarap natin si Kasaldi.
ay mas pinipili po ng grupo ng sektor namin ay yung gawang Pinoy. Di siyempre dahil marami po tayong mga local manufacturer sa bahagi ng Francisco Motors, sa bahagi ng Victory Motors, sa bahagi ng Glorious Motors, halimbawa, at Amante Motors, andyan po sila na dati ng accredited na local rebuilder sa ating bansa. Paliwanag ni Casaldi Canabal, wala pang 1 milyong piso ang unit ng Francisco Motors halimbawa. Kumpara sa 2.4 million peso worth ng China minibus na ipinagduduldulan sa kanila, hindi rin naman umano nagkulang ang kanilang hanay na sumulap pa sa Kongreso at Philippine Industry. Pero sinopla umano ng gobyerno, giit ni Canabal, pasok din sa standards ng local modernized unit na may mataas na ceiling at nasa gilid na pintuan. Bukod dito, pinangangambahang mas tumaas ang pamasahe sa jeepney kapag imported na modernized unit ang papapasuking player. Oras na maging 100% consolidated na ang mga operator simula December 31. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Tama nga naman, yung mga jeepney natin may mga pyesa, ha? Pwedeng Toyota, pwedeng Mitsubishi, pwedeng Isuzu, ha? Yung made in China. Walang pyesa. Tapos, sirain pa lakay. Ayan, after 1 year, wala na, sirain na yan. Standby Christian, standby Boy Gonzales. At syempre para malayo ang marating natin, abay dapat maroon tayong magipagsabayan. Tingnan niyo po ang Peerless Products Manufacturing Corporation. Aba, 60 years na. Pero hindi lang sila sumasabay, consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay Champion na ilang dekada nang nagbibigay ng quality detergent products tulad ng long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal ng 8.8 days underwater base po sa product test. Purong powder detergent na walang halong chalk noong 2004 at eto, mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon Enhana Shampoo and Conditioners with Collagen ay innovations din po nila. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ng Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Standby Christian, standby Boy Gonzales, standby Nicole, oras Sister L. 9:41. Bawal ang bawian ng bonus at 13-month pay. Ayaw ni Secretary Benny Laguesma ng ganyan. At paalala po ng Memo Plus Gold mula kay Ninong Professor Boy Benesa. Para po sa nagiging malilimutin, kalimutin na ang lahat. Wag lang ito, ha? Yung 13-month pay na ating mga empleyado, mga bossing. Mga misi, si Inday, ating mga maid of honor. Si Ateng, entitled din po sila ng 13-month pay, ha? Huwag kakalimutan yan, hane, ha? Baka sa dami na iniisip, inaasikaso, pang Noche Buena, ayan, pamasko, ayan, yung 13-month pay, huwag kakalimutan po, ano? At siyempre, paalala rin kay Lolo at Lola, baka nagiging malilimutin. Baka may makalimutan apo na hindi mabigyan ng regalo, ha? Mag-Memo Plus Gold po mahibigan isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. At sabi ni Professor Boy Benesa na pagtibay sa clinical studies o katulad nito, ha? Batiin natin, i-congratulate natin si Attorney Nicole Paglikawan na birthday pa ngayon. Abay, bagong pasasabar exam. Ayan. Wow. Ayan, magandang pa-birthday ni Lord sa kanya, ha? Attorney Nicole Paglikawan, congratulations. Binabati ka ni Mrs. Archie Ladores. At sabi niya, sa tulong din yan laki ng Memo Plus Gold. Oh. Siyempre mahabigan ang Memo Plus Gold, nakatulong yan
sa pagpapabuti ng ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong maging focus at mentally alert. Ano man nating gawain, trabaho kay pag-aaral at syempre, para mabilis ang isip, always sharp. Ninong Cesar Lee, ha? Abay, Ninong Michael is my guy. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ay, good morning, Kuya Ninong Secretary Dong Mendoza. Ayan. Hello po. Umaga po sa inyo, Kuya Ninong. At ito, Ninong... Mano po kami. Ninong Placi Chavez, ha? At Ninong Hil Kiambao. Kumasdaga kayo, ha? Kuyang Aman Tosino. Aba, parang kilala ko yung grupo na yun, mga Batanggenyo, magandang umaga sa inyo. Papabarik ng Fundador Super Special, Report mula kay Christian, Sister L. Nasa, 600 na mga sasakyan inihanda na ng MMDA para magbigay naman lakay ng libreng sakay. Ito nga dahil sa posibleng epekto nitong 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Detalye balita mo, RH8, Christian Gigolomanyo. Christian. Lakay at Sister L, activated na nga ang Interagency Task Force Tigil Pasada na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na Metropolitan Manila Development Authority para tutukan ang 2 araw na welga at transport strike ng grupong Piston ngayong December 14 at 15. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, kamukha noong mga nagtaang Tigil Pasada, higit kumulang 600 rescue vehicles o sasakyan ang inihanda ng MMDA, iba't ibang ahensya at LGU. Para alalayan ng mga pasahero na posibleng maapektuhan ng tigil pasada. Una naman ang nilinaw ng MMDA na hindi ito i-dispatch ng sabay-sabay at nakadepende lamang ito sa mga apektadong lugar para hindi mawala ng kita ang mga pampublikong transportasyon na mas piniling pumasada kesa sumali sa welga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Standby, Boy Gonzales. Standby man ang Milky Rigunan. Aba, ang mga congressmen nag-adjourn na para sa Christmas break. Sana all! Mga accomplishment ng Kamara de Representantes ibinida naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Standby man ang Milky. Standby, Nicole. Tumataas ba ang halaga ng piso? Mukha lakay Bumabagsak. Alam natin mamaya kay Nicole, 56 lakay. 56 na? Aba, tumaas. Tumaas nga lakay. Kontradol yan. Aba, 56. Akala ko ba'y lumalakas ang piso dahil dagsa ngayon ang remittances ng mga dollar. Dahil nga marami tayong mga overseas Filipino worker. Sandali lamang, Nicole. Milky, standby, boy next door. Oras, Sister L. 9:52. Ay, totoo ka dyan, lakay. Parang sabi ko nga, mukhang kailangan ko na palang magsulat sa notebook. Dahil baka mamaya may makalimutan ako, magkatampuhan para sa mga inaanak ni Sister L, huwag kayong malungkot, ha? Sigurado masaya ka dahil saganang-sagana ito ng biyaya ni Lord, ha? Pinagpapalang ay si Sister L, ha? Tsaka hindi tayo lakay mamamaos para sa wala na. Charot lang. Abay, namamaos uminom lang ng isang kutsarita ng Fundador Super Special. Nawala na. Abay, nawala. Effective pala yun na kayo. Sabi ko sa iyo yung may konting pitik ng alcohol. Pampasigla yan. Parang si Boy Next Door. Oo, si Boy G. Anong report ni Boy Next Door? Asan yung report ni Boy G? Wala yata dito sa akin. Wala ba sa akin? Nasa akin pala. Nasa iyo lang. Ayan, mga jeepney na biyaheng Pasig Quiapo, hinaharang na rin, ha? Hinaharang na rin ng mga miyembro ba ng Piston? Ayaw ba nilang sumali? Kaya sila hinaharang? Boy Gonzales, please come in. Boy G, saan yan? Boy. Wala si Boy G. O di, ayan, go. Lakay yung mga biyaheng Pasig Quiapo. Yung ibang mga namasada pa rin, may mga pagilang-ilan na namasada na miyembro ng Piston, hanggang Kalentong lang sila.
At yung iba hanggang Crossville lang. Hindi na sila dumidiretso ng Pasig dahil sa hinaharang na raw sila pagkapabalik na ng Maynila. Kaya yung maraming mga papaserong jeep dito sa biyaheng Pasig, Quiapo ang hindi na rin namasada sa mga sumandaling ito. Nakausap ko kanina yung driver lakay Ang tawag niya lang, Kalento. Sabi ko, Manong, bakit hanggang Kalento lang? Hindi na po kami dumidiretso doon dahil naharang na po ang mga BBI pang jeep dyan sa papasok ng Maynila. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, sa kanilang pag-monitor, gano'n ang sitwasyon lakay. Kaya yung ibang mga na-stranded, nagpapadala agad ng libre sakay ang MPPB dito sa mga lugar na naapekto na ilan lamang lakay na naapektuhan ng Tigil Pasada ngayong araw. At marami naman may mga UB Express na bibiyahe naman papunta rin ng Pasig. Pero yung mga tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga modernized na jeep na patungo rin ng Pasig City mula dito sa area ng Quiapo. Kung galing ka naman ng Divisoria Lakay, patungo ka ng Sanuan, may mga biyahe nga paserong jeep. Yung mga tuloy naman, ang biyahe naman ng mga chopper dyan sa mula Moraita hanggang Divisoria. At medyo marami naman hindi pumasada dito sa biyahe ng Retiro at Blumentritt. Ang Retiro at Blumentritt Lakay ay sa Quezon City ng Retiro, kaya yung sa Blumentritt nagpadala na rin ng mga libre sakay ang MPPB, ang Manila RGU. Kaya yung mga hindi gaano ramdam ayon na rin sa MPPB yung transport strike ng mga miyembro ng Piston dahil sa may mga nasasakyan naman ang mga commuters na mga pampasahero, hindi lamang ilang mga pampasahero jeep, maging na mga modernized na jeep dito sa lungsod ng Maynila. Maluwag ang daloy ng sakyan sa kaba ng Quezon Boulevard at na north at saka southbound ng Quezon Boulevard, maging papunta ka naman ng Tapa Avenue at mula recto patungo ka naman ng recto Quezon Boulevard, patungo ka naman ng Divisoria. Maluwag pa naman ang daloy ng sasakyan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, at dumagay sa kamera. Ayan, dahil bakasyon ng mga congressmen. Yes. Kailangan ng money. Ano ba yan? Siyempre, mga congressmen na uwi sa kanilang mga distrito yan. Dapat dadagsain ng mga constituents yan. Dapat may pamasko, lakay. Hindi pwede wala. Dapat ngayong Pasko, dapat ang mga congressmen, dapat parang ATM machine. Matagal maubusan. Dapat marami yan. Alamin natin, lakay. Meron akong kilalang congressman dyan sa Laguna dyan sa Southern Tagalog. Hindi na wala ng pera, may ATM machine sa bahay. Talaga? Ilan ATM machine niya doon? Lakay. Mga 10. Bangko Sentral, hindi na uubusan. Grabe. Yan dapat nating kunin mong ninong. Dapat pala magmamano na ako sa mga ganyan. Magmamano kaya. Pero alamin natin lang kayang update sa Kamara. Ang Kamara po ay nag-adjourn na para sa Christmas break. Ang mga accomplishments naman, ibinida ni House Speaker Romualdez. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, nag-adjourn na ang Kamara para sa kanilang Christmas break. Bago matapos ang sesyon, nagtalumpati sa plenaryo si House Speaker Martin Romualdez at nagpasalamat sa naging trabaho at dedikasyon ng mga kongresista at mga empleyado ng Kamara. Ibinida ni Romualdez ang 20 panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na naipasa 3 buwan na maaga ang schedule. Ilan sa mga ito ay ang trabaho para sa Bayan Act, Internet Transactions Act at ang PPP Code of the Philippines. Naipasa rin ng Kamara ang 17 SONA priority bills ni
Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang din sa accomplishment ng Kamara ay ang maagang pagpasa sa 2024 General Appropriations Bill. Nakatutok ito sa paglaban sa mataas na inflation, mapatatag ang presyo ng bigas at presyo ng mga bilihin, dagdag na trabaho at ang pagpapalawak sa social services. Samantala na kay Sister L, magre-resume ang sesyon ng Kongreso sa January 22, 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naku, kung maglalagay ang mga congressmen sa kanilang probinsya, maubusan sila hanggang January 22. May kumpara tayong congressman dati ha? Abay, ang sipag-sipag umuwi sa kanilang probinsya. Nung bandang huli, ayaw na umuwi sa probinsya. Sabi ko, pa tayo umuwi sa probinsya. Diyos ko, hirap pala maging congressman, sabi niya. Pag umuwi sa probinsya, akala ATM machine ka. Sandali lamang, Nicole, at ito muna, batilan natin. Congratulations. Dahil ang Pag-ibig Fund ay nagse-celebrate pala sa kanilang 43rd anniversary ngayong araw, Sister L. Happy anniversary! At ang kanilang theme, aling felicidad, hindi pag-ibig sa LRT, Ayan. Cute-cute naman nun. 2.3 million views. Grabe lang, kay trending yun. Ang theme po ng pag-ibig ay isang pag-ibig naramdam ng lahat hanggang LRT. Ayan, dagdag ko na lang yun. Ang Pag-ibig Fund, sabi English to, stands today as the single largest source of home financing in the country and has grown its total assets to over 900 billion pesos. Wow! At ito ay dahil sa kanilang tapat na serbisyo mula sa puso. Kaya sa kanilang fund CEO manager na si Manang Malen Acosta. Aba, si Manang Malen Acosta pala, At lahat po ng mga officers and employees ng Pag-ibig, sila po ay nagkakaisang nagse-celebrate ngayon sa lingkod Pag-ibig 143. Anong 143? Naalala ko si Alma Moreno. Ayan, 143. I love you. I love you pala yun. Ayan, love, love, love. Happy 43rd anniversary Pag-ibig Fund. Sandali lamang, aling Felicidad, at alamin nga natin kung magkano ang palitan ng dolar. Ninong Michael is my guy. Your business is our business. Ang halaga ng piso kontra dolyar humina muli daw laki at naitala sa 56 pesos. Alamin nga natin ang buong detalye sa special report. Pagka tumataas po ang palitan ng dolyar, humihina po ang piso. Ibig sabihin yan. Alamin natin ang special report sa Your Business is Our Business ni RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole? Humina muli ang palitan ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng trading hours kahapon, December 13. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, bumalik sa 56 na piso ang halaga ng piso kontra dolyar na humina ng 48 sentimo mula noong isang araw. Matatandaan na naging malakas ang halaga ng piso kontra dolyar sa malaking bahagi ng Nobyembre at mga unang linggo ng Disyembre. Pero batay sa pag-aaral ng ilang analysts, posibleng makabawi rin naman agad ang peso at hindi ito mananatili sa 56 na piso kada dolyar. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang halaga ng peso ngayon ay isa sa pinakamababa ngayong buwan. Sinabi ni Ricafort na posibleng isa sa mga nagpahina sa peso ay ang naging pahayag ng Pag-asa ukol sa mga posibleng epekto ng El Nino sa 2024 tulad ng epekto sa pagkain na posibleng mauwi naman sa mabilis na inflation. Samantala, humina nga ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 5 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Christmas at bago tayo magpaalam, Sister L, abay maraming natuwa dito kay Mark Magnaye, ha? Nang mag-propose ng marriage sa girlfriend na si Wenzel Odonio. Ayan, Odono. Ayan. Ayan ang ano po mga kaibigan na tinatawag na love train. Ayan. Kung may love boat, may love train sa LRT. Yan ang pag-ibig na namagitan sa dalawang puso sa LRT. Hindi ko yata malilimutan. Aba, anday palang gusto maging ninong Depcom Jet Maronilla, ha? Aba, pati itong si Mayor Wes Gatchalian, abay nag-represent na rin maging ninong Mark Magnaye, ha? Wenzel. At congrats nga pala sa mga taga Valenzuela din. Winner din pala sila, ha? Secretary Abalos, Yusek Pasaraba. Ang Valenzuela ay nanalo rin ng Seal of Good Local Governance kahapon. The highest recognition from DILG. Ayan. Only 11 out of 17 cities in NCR were recognized. Congrats sa Mayor Wes Gatchalian. At naku, ito rin si Attorney Jun Samaniego, ha? Abay, gusto rin maging ninong. Aba, talaga naman ang daming gusto maging. Ayan, si Vic Lima din, gusto rin, ha? Talaga, ha? Talaga ayan. ba? Magnininong? Kanino? Ayan, yung nag-propose dun sa LRT. Talaga? Gusto nila maging ninong kay Mark. Ayan, ano pangalan ito? Si Mark, tsaka si Mark Magnaye at Wenzel si Odonio. Wenzel, Aba, pati si Kapitan Elsa Bartolome, ha? Abay talaga, baka mamaya sa dami ayan, sabi ni pati si si Judge Berna Cabiles Torneros, ayan. Abay, gusto rin maging ninang. Talaga ba? Ang AFAM pala, Sister El, sabi niya, AFAM, a foreigner assigned to Manila. Oh, yun pala yun. AFAM. Pero sabi ng mga, gusto maging ninong. Ikaw ba, Kuyang Hilkiambaw, ha? Gusto rin maging ninong. Kaya lang, kung magnininong daw sila, abay, kailangan dapat may pledge. May pangako itong si Mark. Huwag niyang paiyakin si Wenzel. Nakakatawa yung kanilang love story. Ayan na, sumesi niya si Dahil Manu. sa LRT. Ayan na. It's time to na daw lakay. Say goodbye. Pero thank you pala kay Sir Als Bartolome. Merry Christmas. Thank you. Ayan. At ayan na mahibiyan ang kabuhan nating palatunto ng damdaming Ay, bayan. lakay. Bago ka magpaalam, tayo ay number 1, ha? Sa latest survey ng Nielsen. This November 2023, we are number 1. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin, pagtangkilik at paniniwala. Ayan, number pala kami ulit po, ha? Parang nararamdaman ko madadagdagan yung bonus natin. Wala ba tayo dyan? Boss ready. And again, I'll come to life. Unique Love, Tony Reds. Dyan. Jamay, Naughty Professor, ha? Robert Pua, ha? I-ready mo na yan. Wala ba tayo dyan? Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Api, stay safe everyone. God bless po. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, Nielsen, thank you, Kantar. At of course sa ating mga taga-subaybay na parati pong naniniwala at tumatangkilik at po sa atin. At hindi tayo iniiwan sa ere. Love you all. Mama.